Magandang araw, welcome to June's Home Gardening. For this video is about fertilizer, inorganic fertilizer or chemical fertilizer. I have here triple 14. Meron na po akong ginawang video nito. But this time, paghahaluin ko po ang triple 14 and calcium nitrate. So, pwede ba silang paghaluin? Pwede po. At meron din akong nagawa ng video about calcium nitrate. Kung gusto nyong panoorin kung paano gamitin ang calcium nitrate, ilalagay ko po ang video link sa end screen. Makikita nyo sa bandang dulo ng video na ito. Yung may lumalabas, nagpa-pop out na square. So, yun po. Ilalagay ko rin sa description box kung paano gamitin ang calcium nitrate or about calcium nitrate. Ganon din po ang triple 14. Meron na po akong separate videos nito. So, kung sakali lang na gusto nyong mapanood yung video. Pero this time, it's a combination of calcium nitrate and triple 14. Ang triple 14 po ay tinatawag ding complete fertilizer. Kaya siya complete dahil sa NPK, which is the primary nutrients. Ang NPK po ay nitrogen, phosphorus, and potassium. Ang triple 14 naman po, or 14, 14, 14, or complete fertilizer, yun po yung mga tawag sa kanya. Ang triple 14 ay may nitrogen content na 14% at phosphorus is 14% at potassium is 14%, kaya siya triple 14 at complete fertilizer. Ang calcium nitrate naman po is a combination of calcium and nitrogen, kaya siya calcium nitrate. Ang calcium naman po ay nasa secondary nutrients, which is CMS, calcium, magnesium, and sulfur. So, kasama po ito sa secondary nutrients. But before we start, sa mga bagong viewers, ini-invite ko po kayo mag-subscribe sa aking channel. Sa mga nakabisita na sa aking channel, please do subscribe dahil mahalaga po ito sa akin. So, kahardin, let's begin. Okay, ang paggamit naman po dito ay dinidissolve sa tubig or kakanawin sa tubig hanggang sa matunaw. Ang ating ratio ay 16 liters kada isang puno nito. Isang puno ng lata ng sardinas. Pero ito po ay 8 liters lang. Ayan, may palatandaan ko na sukatan ko yan eh. This is 8 liters lang. So, kalahating triple 14 lang ang ilalagay ko. So, remember yung ratio natin ha. Isang puno na lata ng sardinas sa 16 liters of water. So, dahil 8 liters nga lang ito lang kalahati lang. And then, ilalagay ko na. Dito naman sa calcium nitrate, ang ratio natin is kalahating kutsarita lang kada litro. Ito kasi ay parang alanganin sa kutsarita, alanganin din sa kutsara. Itong disposable na kutsara. So, siguro mga ganyan lang ang kalahating kutsarita. Dahil 8 liters po ito, mga apat na kutsarita. Tama po, 'di ba? Bali 8 kalahati 'yon. So mga 4 na kutsarita. Mga ganito po. 4. 2 3 4. So, 'yon. Hindi naman po kailangan na
perfect yung pagtakal natin. Okay na po yan. And then tutunawin po natin for about siguro mga 20 minutes. Mas maganda nito ay haluin. So hintayin lang natin na matunaw lahat, matunaw ng mabuti. Mas maganda po yung tunaw na tunaw. And then balikan po natin siya pag natunaw na. Habang hinihintay po natin na matunaw, punta po tayo muna sa secondary nutrients, which is calcium, manganese, and sulfur. Ang manganese and sulfur po ay laging available sa ginagamit nating medium soil. Kanya nga lang sa calcium, pagdating sa calcium, nagkakaroon doon ng deficiency. Dahil na rin sa composition ng ating soil, let's say clay soil or sandy soil, minsan nawawalan ng calcium content ang ating lupa pag gano'n ang ginagamit nating lupa. So nagkakaroon ng calcium deficiency. That's why may mga ginagawa ang ating Department of Agriculture at ang mga manufacturer, mga kumpanya ng fertilizer tungkol dito sa calcium. That's why itong calcium nitrate ay binuo nila dahil sa malaki ang pangangailangan ng mga magsasaka dito. Ito po yung kulay niya, medyo malabo dahil sa triple 14. Napapansin ko, nakakapa ko, may marami pang buo-buo. So hintayin talaga nating matunaw lahat para 100% yung nilagay nating fertilizer ay matunaw. Ang paggamit naman po nito ay, kung ako po mag-apply nito ay 2 beses lang sa isang buwan. So every 2 weeks kung ako mag-apply nito. At kung hindi naman kailangan ng ating halaman, nakikita naman natin na mabilis naman lumaki, eh 1 beses lang, isang buwan kung ako ay mag-apply. At ang oras naman ng pag-a-apply ay sa bandang hapon, mga alas 4, alas 5, alas 6, mga ganyan po. Yung palubog na ang araw. Alright, this time is okay na ang ating fertilizer. Na-dissolve na lahat. At dito ko po i-apply. Ito yung gagawin kong model. Ngayon, bago po tayo mag-apply, kung may napapansin po kayong mga ugat kagaya nito, nasa ibabaw sila, ito pong mga dahon hindi ko talaga tinatanggal dito pag nasa paso. Okay lang yan, parang magsisilbing mulch. Pero kung may mapansin tayo mga ugat, takpan po muna natin ng lupa like that. Yan, dahil nasa paso yung ating a-applyan, madidirekta ang ating pag-a-apply ng fertilizer. At ito pa naman ay inorganic fertilizer. So yan, ganyan. Yung ilalagay po nating lupa ay wag pong bilad sa araw, no? Yung mainit. Maiinitan po ang ating halaman, ang mga ugat ng halaman. So kung mainit, lalagyan nyo muna ng kaunting tubig para mag-iba yung temperature ng lupa. So ganyan po. And then mag-a-apply na ng fertilizer. Ngayon, sa pag-a-apply naman, kung gaano karami, ito po yung gagawin nating takalan. Isang ganito sa kada puno. Pero ito naman po yung medyo malaki na. Ginagawa ko, dinadalawa ko po ito kapag malaki na at malalaki na rin, ng marami na ring ugat. So dito lang sa gilid ang pag-a-apply. Yan, sa gilid. Pwede pong dalawahin ito. Usually isa lang talaga.
Ayan. And then after mga 10 minutes, 15 minutes, binabanlawan ko yan ng malinis na tubig para lang makasigurado na hindi madadamage yung ugat ng ating halaman. It's up to you kung sa tingin nyo ay mawawash out yung fertilizer, huwag nyo nang banlawan. Pero sa akin po, binabanlawan ko yan after 10 to 15 minutes. Okay, after 10 minutes po ay babanlawan ko na. Alright. Minsan kasi may mga nagko-comment sa akin, bakit ko binabanlawan? Eh di ang mangyayari, yung nilagay kong fertilizer, na-wash out lang din. Hindi po, kasi meron pong interval na 10 minutes, 15 minutes, nakahigop na po yung halaman doon. At kung titignan natin sa ilalim, kung may tumulo na tubig o liquid, na-wash out nga. Kung konti lang naman, hindi po na-wash out yun. Pag sinabi natin wash out, wash out talaga. So kung wala naman, andun pa rin yung in-apply nating fertilizer. Hindi po na-wash out, di po ba? Kagaya nito, mukhang wala naman tumutulo sa ilalim. So andyan pa rin yung in-apply natin. Hindi po nawala, hindi po na-wash out. So now, dito naman tayo ulit sa nasa container pa rin. Pero maliit pa po yung ating applyan. This is siguro mga 10 days old or 2 weeks old. Isang lata lang po ang i-apply ko dahil maliit pa yung halaman natin at maliliit pa rin yung ugat. Unlike dito ay malaki na. So isang lata lang po ang i-apply natin. Sa gilid lang din po ulit. Dapat ho nito medyo malayo-layo pa. Mga isang dangkal o isa't kalahating dangkal. Kaya lang nasa container siya, nakatanim. So dito na lang sa gilid. Yan. Yan, ganun din po yung procedure. After 10 to 15 minutes, ay babanlawan natin kaunting tubig. Alright, after 15 minutes, ay babanlawan ko na. Now, ito po, dahil maliit pa, pwede po natin gawin ay 2 beses sa isang buwan ang pag-apply. Ito pong isa ay kahit isang beses lang, sa isang buwan ay okay na. Kasi malaki na siya. At mukhang hindi na siya mamamatay. So ito, nagpapalaki tayo. So 2 beses, isang buwan. Pwede tayo mag-apply ng combination of calcium nitrate and triple 14. Dito naman po, dahil hindi naman siya sa paso nakatanim. So pwede tayong mag-adjust ng isang dangkal. Ang lalagay ko po ay isang lata lang ng sardinas. So medyo ilayo na natin dahil nakadirekta siya sa lupa. Isang latang sardinas lang. Isang dangkal po ang pagitan. Ganon din po ang procedure. After 10 to 15 minutes ay babanlawan natin ng malinis na tubig. Ito naman po ay Chinese kangkong. Na-publish ko na po ito kung paano magtanim ng Chinese kangkong. So ito po yung gagawin kong example. So paano naman kung ganito yung tanim natin na dikit-dikit. So ang gagawin po natin ay gagamit tayo ng sprinkler para may apply natin sa mga halaman na leafy vegetable. Kasi kung magtanim tayo ng leafy vegetable ay dikit-dikit. Ito po ay marami na akong na-harvest dito Medyo magulang na siya. Pag nag-harvest po ako rito ay pumuputol lang ako dito sa ibabaw. Then tumutubo ulit siya. Parang pechay na kukuha ka lang sa mga gilid ng dahon ng pechay, sa mga gilid, at mag-uusbong po ulit siya. So ganun yung ginawa kong harvest. So ngayon medyo
magulang na at kailangan ko na tong taniman ng ibang halaman. So dito natin i-apply ating combination of calcium nitrate and triple 14. Ngayon po ay 4:25 na. Maaraw pa dahil summer po ngayon, matagal lang paglubog ng araw. Pwede na po ito. Maya maya wala naman ng araw. So, ayun po, wala nang ratio yung ating pagdilig, no? Dahil mahirap na mag-ratio rito. Pag mga dikit-dikit ang mga halaman na a-applyan natin. So, ganun po palagi, ano? After natin mag-apply ng fertilizer for about 10 to 15 minutes ay susundan natin ng dilig. Dahil nag-apply tayo ng fertilizer ngayon, kinabukasan po ay magdidilig tayo. So aalagaan natin sa pagdidilig ang ating halaman dahil pag natigang po ang lupa o yung tuyong-tuyo ang lupa, hindi natin nadiligan, lalo't ngayon ay summer, maaaring mong mamatay ang ating halaman. Una po ay maninilaw ang mga dahon nun, and then malalanta, and then babagsak po yun at mamamatay na. So aalagaan po natin sa pagdidilig. Next week po or sa mga susunod na araw, gagawa ako ng video tungkol sa pagdidilig dahil summer po ngayon importante po sa halaman ang pagdidilig ngayong summer. Gagawa po ako ng video niya, abangan niyo. At gagawa rin ako ng video tungkol sa cement pots kasi nakasubok na po ako noon So gagawin kong gagawa ko ng video nun kasi nasubukan ko nang gumawa, so isi-share ko lang din, so abangan nyo po yan. So that's it, kahardin. Kung meron kayong question, mag-comment lang kayo sa comment section, sa comment box. Again, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa aking channel. Click the subscribe button, click nyo na rin po yung bell button, yung notification bell, para updated kayo sa mga parating kong ipapublish na videos tungkol po sa gardening. Thank you for watching and looking forward to see you again in my next video. Happy gardening, Daddy!